Welcome sa True Tagalog Stories. Dito ko ibinabahagi ang aking interes sa mga nakakatakot na kwento, misteryo at krimen na gaganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung gusto mo rin ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Sa gitna ng abalang lungsod ng Kansas City, Missouri, kung saan ang mga tao ay naglalakad na tila may kanya-kanyang oras na hinahabol, may isang lalaking tahimik na nakaupo sa bangketa malapit sa 12th Street at Main Street. Doon siya madalas makita ng mga dumadaan. May hawak na maliit na cup, may bit-bit na ilang gamit, at may mga mata na tila sanay ng hindi mapansin. Ang lalaking iyon ay si Billy Ray Harris. Para sa karamihan, isa lamang siyang homeless man. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanyang presensya ay isang kwentong magpapaalala sa mundo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng katapatan. Si Billy Ray Harris ay ipinanganak sa Estados Unidos at lumaki sa isang simpleng pamilya sa Texas. Tulad ng maraming kabataan, nagkaroon siya ng normal na buhay, may pamilya, at may mga pangarap. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang harapin ang mga problemang pinansyal at personal na nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Ang kakulangan sa trabaho, hirap sa pagbuo ng matatag na tirahan, at unti-unting pagkawala ng koneksyon sa pamilya ang nagtulak sa kanya sa sitwasyong hindi niya kailanman inasahan, ang mabuhay sa lansangan. Sa paglipas ng panahon, napadpad siya sa Kansas City, Missouri, kung saan siya naging bahagi ng komunidad ng mga homeless. Wala siyang permanenteng matutuluyan. Natutulog siya sa mga sulok ng lungsod na minsan ay malapit sa mga establishmento na bukas hanggang gabi, minsan sa ilalim ng mga overpass, at minsan sa mga lugar kung saan kahit papaano ay may pakiramdam ng kaligtasan. Ang kanyang araw-araw na buhay ay umiikot sa paghingi ng barya sa mga dumadaan sa downtown area, lalo na malapit sa Power and Light District, isang mataong bahagi ng lungsod na puno ng restaurant, opisina at entertainment venues. Sa kabilang panig ng kwento ay si Sarah Darling, isang babae na nakatira rin sa Kansas City kasama ang kanyang partner na si Bill Krejci. Si Sarah ay may normal na trabaho at tahimik na buhay. Hindi niya kailanman inakala na ang isang simpleng araw ay mag-uugnay sa kanya sa isang lalaking magbabago ng kanyang pananaw sa kabutihan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa downtown Kansas City, napadaan siya sa kinaroroonan ni Billy Ray Harris. Tulad ng ginagawa ng iba, nagpasya siyang magbigay ng kaunting barya. Habang inilalagay niya ang barya sa cup ni Billy Ray Harris, hindi niya napansin na kasama sa nahulog ang kanyang engagement ring, isang mahalagang singsing na simbolo ng pagmamahal at pangakong ibinigay sa kanya ni Bill Krejci. Nagpatuloy si Sarah sa kanyang araw nang walang ideya na ang mahalagang bagay na iyon ay naiwan sa kamay ng isang estranghero. Ngunit napansin iyon ni Billy Ray Harris. Nang makita niya ang singsing, agad niyang naunawaan na ito ay mahalaga. Hindi lamang sa halaga ng pera kundi sa halaga nito sa taong may-ari nito. Sa sitwasyon ni Billy Ray Harris, ang singsing ay maaaring maging paraan upang pansamantalang makatakas sa gutom at hirap. Maaari niya itong ibenta sa mga pawn shop sa paligid ng downtown Kansas City nang walang makakaalam. Ngunit sa halip na piliin ang pansariling kapakanan, pinili niyang gawin ang tama. Itinabi niya ang singsing at hinintay ang babaeng naghulog nito na umaasang babalik ito. Kinabukasan, bumalik si Sarah Darling sa parehong lugar, halatang nag-aalala at halos mawalan ng pag-asa. Lumapit siya kay Billy Ray Harris at tinanong kung may nakita ba itong singsing. Walang pagdadalawang isip, ibinalik ni Billy Ray Harris ang singsing. Ang simpleng sandaling iyon ay nagdulot ng matinding emosyon kay Sarah. Hindi siya makapaniwala na sa gitna ng kahirapan, may isang taong piniling maging ganap na tapat. Ang sandaling iyon ang naging simula ng isang kwentong magpapalaganap ng inspirasyon sa buong mundo. Naantig si Sarah Darling at ang kanyang partner na si Bill Krejci. Pakiramdam nila, ang simpleng pasasalamat ay hindi sapat. Kaya nagpasya silang gumawa ng crowdfunding campaign sa Give Forward, isang fundraising platform upang matulungan si Billy Ray Harris na makabangon. Ang kampanya ay inilunsad noong February 2013 na may simpleng layunin na makalikom ng maliit na halaga upang matulungan siya.
Ngunit habang kumakalat ang kwento sa social media at media outlets tulad ng Kansas City Star at iba pang national news networks, nagsimulang dumami ang mga taong naantig. Ang fundraising campaign ay lumampas sa inaasahan. Mula sa maliit na target, umabot ito sa mahigit $180,000 na nagmula sa libu-libong donors mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang publiko ay hindi lamang nagbigay ng pera, nagbigay sila ng mensahe ng pag-asa. Para sa marami, si Billy Ray Harris ay simbolo ng katapatan na bihira na nilang makita sa modernong mundo. Sa tulong ng perang nalikom, nagkaroon ng pagkakataon si Billy Ray Harris na baguhin ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng tirahan sa Kansas City, nakabili ng mga pangunahing pangangailangan, at nagkaroon ng pagkakataong magsimula muli. Hindi naging perpekto ang paglipat mula sa pagiging homeless patungo sa mas matatag na pamumuhay. Kasama ng biglaang atensyon ng pressure, intriga, at mga komplikasyon, kabilang ang legal na isyo sa pagitan ng kanyang pamilya at ng mag-partner na tumulong sa fundraising. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik at mapagpasalamat si Billy Ray Harris. Isa sa pinaka-emosyonal na bahagi ng kwento ay ang muling pagkonekta niya sa kanyang pamilya. Dahil sa pagkalat ng kanyang kwento sa national media, nakilala siya ng mga kamag-anak, kabilang ang kanyang mga kapatid mula sa Texas. Matagal na silang walang komunikasyon, ngunit ang viral na kwento ang naging tulay upang muling mabuo ang kanilang relasyon. Ang reunion na iyon ay hindi lamang muling pagkikita. Isa itong pagkakataon upang maramdaman ni Billy Ray Harris na hindi siya nag-iisa. Hindi ibinigay kay Billy ang buong halaga ng isang bagsakan. Sa halip, ang pera ay inilagay muna sa bank account na kontrolado ni Sarah Darling at Bill Krejci. Ginamit ito upang direktang bayaran ang ilang pangangailangan ni Billy tulad ng tirahan, pagkain at basic expenses. Nagkaroon ng legal consultation at pagsusuri sa pamamahala ng donation. At sa proseso, napagdesisyunan na ang natitirang funds ay ilalagay sa mas transparent at mas protektadong financial arrangement para kay Billy Ray Harris. Kabilang dito ang paglalagay ng bahagi ng pera sa trust o structured financial setup para sa kanyang pangmatagalang pangangailangan. Sa kasalukuyan ay nakatira pa rin si Billy Ray Harris sa kanyang tahanan sa Kansas City. Ayon din sa mga balita, ngayon ay mayroon na siyang kotse at may maayos na trabaho, at patuloy pa rin ang kanyang komunikasyon at pagiging malapit kay Sarah at Bill. Ang kwento ni Billy Ray Harris, Sarah Darling, at Bill Krejci ay naging simbolo ng kabutihan na walang hinihinging kapalit. Ipinakita nito na ang katapatan ay hindi nasusukat sa estado sa buhay at ang kabutihan ay maaaring manggaling sa mga taong madalas hindi napapansin. Sa isang lungsod na puno ng ingay at pagmamadali, isang simpleng sandali sa bangketa ng Kansas City ang nagbigay inspirasyon sa buong mundo. At marahil, iyon ang pinakamahalagang paalala ng kwentong ito. Nasa likod ng bawat taong nadaanan natin ay may kwentong hindi natin alam. Na ang kabutihan ay hindi nawawala. Minsan ay naghihintay lamang ito ng pagkakataong makita. At ang isang maliit na desisyon, tulad ng pagbabalik ng isang nawawalang singsing, ay maaaring magbukas ng pintuan patungo sa pag-asa, pagbabago, at muling pagbangon. Kung may isang aral na maiiwan sa atin mula sa kwento ni Billy Ray Harris, ito ay ang paniniwala na ang integridad ay nananatiling mahalaga kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Dahil sa huli, hindi ang pera o kasikatan ang tunay na nagbago ng kanyang buhay, kundi ang simpleng pagpili na maging tapat kahit walang nakakakita. At minsan, iyon na ang pinakamalaking kayamanan na maaaring taglayin ng isang tao.